So yun. So mga kababayan 'no, mukhang hindi na po talaga alam ni Sara Duterte kung anong gagawin niya sa mga susunod po na araw. Kasi po mukhang marami pa pong Mary Grace Piatos at saka Kokoy Villamin ang makikita po dito po sa plano po ni Joel Chua. So mga kababayan 'no, siguro alam niyo naman, na dalawang pangalan po ang lumulutang ngayon na merong maanomalya, 'di ba, na gawain po regarding po dito sa mga acknowledgement receipt na pinasa nga po ni Sara Duterte sa COA regarding nga po sa confidential fund. So ito nga po yung Mary Grace Piatos at saka yung Kokoy Villamin. So sa susunod na mga araw mga kababayan, malamang next week mas marami pa pong makikita dito si Joel Chua at saka yung PSA, yung Philippine Statistics Authority. Okay. So ngayon kasi ito para makuha natin yung narrative na content natin, no. So una, yung Mary Grace Piatos pala. Okay. So ito yung certification po ng Mary Grace Piatos. Ito galing ito sa Philippine Statistics Authority. So ito po yung dating NSO. Okay. So actually na content ko na to, no, pero meron tayong update kasi dito. So sabi dito, no, this is the certified that as per verification made from the Philippine Statistics Authority Civil Registry System database on the certificate of live birth, so birth certificate, certificate of marriage, marriage contract, at saka certificate of death, death certificate, wala pong Mary Grace Piatos na pangalan. Okay. So ang tanong dito mga kababayan, bakit nagkaroon ng Mary Grace Piatos sa acknowledgement receipt na tumanggap ng milyon-milyong piso? So saan napunta yung pera? At bukod dyan mga kababayan, meron pang Kokoy Villamin. Malamang alam niyo na rin to eh. So ito nabalita ito kahapon, di ba? Napag-alaman ng Philippine Statistics Authority na wala ring records ang pangalang Kokoy Villamin. So ngayon, meron tayong dalawang pangalan na nakatanggap po ng milyong-milyong piso galing po kay Sara Duterte. Kasi ang point dito, no, kung walang ganyang klaseng tao, kung walang nabubuhay na ganyang klaseng tao, saan nyo binigay yung pera? So actually, dagdag ebidensya po ito sa impeachment complaint po na haharapin ni Sara. So ang malupit dito mga kababayan, yung plano po ni Joel Chua. So ito nabalita ito kahapon. 'Di ba kahapon 'to? So ito okay, Committee on Good Governance and Public Accountability. Okay, so ito Dear Yusek Mapa, we may request for the verification of the civil registry documents, birth, marriage, and death of the names in the attached list relative to the investigation to be conducted by the committee. So malamang mga kababayan, kung mabibigay po kagad ito ng PSA sa committee po ni Joel Chua, malamang sa susunod po na hearing ng Blue Ribbon Committee sa House, posible pong malaman kung ilan pa pong Mary Grace Piatos ang meron po na nakatanggap ng acknowledgement receipt galing kay Sara Duterte. So, so ang tanong dito, ilan ba? Ilan ba ang pinapahalungkat ni Joel Chua? So ito, makikita naman natin to dito na si Joel Chua po yung chairperson. Di ba siya po yung pumirma? Siya yung nag-request. So sabi dito, ito nakuha ko to sa News 5. Sabi dito, no, humiling ang House Committee on Good Government and Public Accountability sa Philippine Statistics Authority na iberipika ang civil registry records ng birth, marriage at death ng nasa 677 individual na natukoy na recipient umano ng confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ay nako, 677. Patay tayo dito. So actually mga kababayan, ito yung point. Hindi pa po naghahalongkat yung mga congressman natin, may nakita ng dalawa. Yung Mary Grace Piatos nga at kay Kokoy Villamin. So paano pa kaya dyan sa 677 sa tingin ninyo, ilan po dyan yung merong maanomalyang pangalan? Kasi actually ito yung Kokoy Villamin kasi medyo controversial eh. Kasi Kokoy Villamin nakatanggap po ng confidential fund sa OVP at nakatanggap din po ng confidential fund sa DepEd.
So, for whatever reason, paano nagkaroon ng connection yon. Pero ang malupit dito mga kababayan, yung pirma magkaiba. Di ba? Ganyan po kaengot itong si Sara Duterte. Di ba? Acknowledgement receipt na nga lang nagkakamali ka pa. Hindi na nga resibo yan eh. Kasi kung resibo yan, medyo mahirap pa, ano yan, medyo mahirap magbigay ng resibo. Acknowledgement receipt na nga lang mga kababayan, pipirma na nga lang, mali pa. So, ang point ko dito, mali na nga sa simpleng bagay na acknowledgement receipt nagkamali pa, paano pa kaya pag ito naging presidente ng Pilipinas tulad po ng gusto ng mga bobong DDS? Ayun ang point dito eh. Gusto nyo maging presidente yung boba? Acknowledgement receipt na lang, mali pa? Oh, sinasabi ko sa inyo. And then mga kababayan, syempre, itong mga bobong mga DDS, mga streetwise, damage control. Ngayon, meron silang pinapalabas ngayon na fake news. Sobrang inis ko talaga dito eh. So, ito yan eh. Ito. Nakita ko to eh. Yan no? Basis for unmodified opinion. Oh. So ngayon, napaliwanag ng mga bobong DDS mga kababayan, yung unmodified opinion, ibig sabihin daw po, teka, di ko pala napakita. Pakita ko pala muna. Ito pala yon. Ito. Yan. Malamang kung active po kayo sa Facebook, malamang nakikita nyo po ito sa mga DDS. Yan na, unmodified opinion. So sa ito kasi galing tong COA eh. Ayan no? Commission on Audit, Independent Report, the Honorable Vice President. So ngayon, ang gusto ngayong ipalabasin ng mga bobong DDS, na yung unmodified opinion daw po, ang ibig sabihin daw po nito ay malinis daw po ang Office of the Vice President. Actually, bobo po yun. Kabobohan po yun. Oh, kasi mga kababayan, yung unmodified opinion mga ka-streetwise, hindi po yan resulta ng audit. Ito po ay yung procedure. Ito po yung procedure kung paano nag-audit yung COA. Mamaya paliwanag natin mamaya kung medyo nalilito kayo, no? Kasi mga kababayan, no, ito yung ano eh, yung mga palusot nila eh. Parang ito, di ba? Ito DDS to eh, si Pebbles Duque. O sabi ni Pebbles, di ba? This was December 2023 when confidential fund was attacked. COA posted it December 2024. Ito sinasabi ni Atty. Zulaika, antayin muna ang findings ng COA kasi baka mapahiya kayo. Tapos gusto pang i-correct, ay ipa-correctional pa yung OVP staff. Eh maayos naman palang pala ang audit ng walang kaso. So ang point dito, ito yan unmodified opinion pala. This is a big win. Good job, VP Sara Duterte, for the rest of the OVP. Oh. So ngayon, na pinapalabas nila ngayon dito, yung unmodified opinion, is resulta po ng COA audit. Ito rin po yung sinasabi din po ni Panelo. Actually, may video ako dito ni Panelo eh. Ano ba yon? Ito. Ano, i-play ko lang saglit Saglit, i-play lang natin saglit. Yan. Mga 1-minute video lang to from SMNI. Sige, papakinggan natin. Sa kanilang 2023 financial statements. Yan ay sa kabila ng ipinupukol na issue ng korupsyon ng mga kongresista laban kay VP Sara Duterte at sa OVP. Sa report po ng COA, ang mga financial statement ng OVP ay maayos pong nagpakita ng financial position. Kabilang na dyan ang financial performance ng OVP, statement of cash flows, statement of changes in net assets and equity, statement of comparison ng budget at aktual na mga halaga para sa taong nagtapos. At kabilang ang buod ng mga halagang accounting policies alinsunod sa International Public Sector Accounting Standards. Binibigay ng COA ang unmodified opinion. Ayan ayan ang sabi So, kita nyo kung paano sila kung paano sila manlito. Di ba? Tingnan nyo kung paano sila manlito. Oh, kasi continue pa natin, sige. Kapag ang financial statement ay inihanda ng maayos at naaayon sa mga pamantayan ng financial reporting framework. Okay. So yun so yun mga ka-streetwise. So ngayon, kasi ano ito parang interview to kay Panelo. So yung nakuha ko lang palang video, yung intro lang. So at least you get the point. Na pinagloloko lang talaga tayo ng mga DDS. Syempre ito mga bobong mga DDS, naniniwala ka agad. 'Di ba? So ngayon, hanapin ngayon natin ang ibig sabihin ng unmodified opinion. So sino magiging basehan natin? COA mismo. Punta tayong COA mismo. Punta tayo sa website ng COA. Ayan kita nyo
O yung ano pangalan ng website? coa.government.ph. Ayan ha. Okay. So sabi dito, clarification on the use of the phrase highest COA audit rating. So ito ha. So sabi dito, unmodified opinion. Ay, di ba ayun, di ba? Ayun ang nakalagay dito eh. Modified opinion eh. Sana ba yun? Oh, tama nga, unmodified opinion nga. O sige. Oh, paras pala. Oh, unmodified opinion, also referred as the unqualified opinion, is issued when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respect in accordance with applicable financing reporting framework. So, in accordance with the applicable financial reporting framework. So, hindi ito resulta ng COA report. Ito po ay base sa accordance ng applicable financial reporting framework. Oh, ito po ay proseso. Oh, meanwhile, a modified opinion includes qualified adverse and disclaimer opinion is issued when the auditor concludes that based on the audit evidence obtained, the financial statement as the whole are not free from material misstatement. So ito yung kabaliktaran. So sabi pa dito mga kababayan, kasi we're talking about the audit opinion eh. So sabi dito no, given the misconception that the use of the phrase highest COA audit rating may cause and its potential impact to decision makers and the public of the Commission on Audit, would like to clarify again that an audit opinion should not be viewed as the rating, score, or grade with ranking of lowest to highest. O, pag yung audit opinion mga kababayan, hindi po ito ranking, hindi po ito score, hindi po ito rating o resulta po ng audit. Mga tanga talaga. Ay, nakuha na may sabi oh. Oh, so ano ba pinaglalaban ninyo? Oh, unmodified opinion. So audit opinion 'yun. Kulo-kulo ko talaga 'tong mga 'to. So ngayon mga kababayan, kung talagang malinis po talaga yung Office of the Vice President at yung sinasabi ninyong kalokohan yung unmodified opinion po na 'yan, so bakit napa-flag pa rin po yung OVP regarding po sa pamimigay ng ayuda? Di ba? So ito, tignan niyo, sabi dito, teka lang medyo ano lang natin. Yan. COA flags issues in OVP programs, welfare goods distribution. So pati po yung pamimigay po ng ayuda tuwing may bagyo, may flag ng COA. So nagko-conflict doon sa paniniwala ng mga DDS na yung unmodified opinion po ay malinis po ang OVP. Dito po sa na-flag po ng COA na pati po pamimigay po ng ayuda tuwing bagyo may anomalya. So ano ba talaga totoo? Ayan ang hirap sa inyo eh. Parang parang itong mga DDS na 'to mga kababayan, parang wala na silang pakialam. Kahit nalokohin po nila yung mga kapwa nilang DDS. Nakuha niyo yung point ko mga kababayan kasi yung mga DDS po, kahit anong paliwanag sa mga hayop na 'yan, sarado na po isip ng mga 'yan. Isipin niyo unmodified opinion, naniwala kayo na yun ay isang rating or score ng OVP, tapos may lalabas na naman na audit ng COA na may anomalya yung pamimigay ng ayuda. Oh, may problema na sa pamimigay ng ayuda, may problema pa sa confidential fund. Oh, pati po yung mga sweldo po ng mga teachers nung si Sara yung Deputy Secretary, may problema din. O na-flag din po ng COA yan. Bobo men. Sa totoo lang, bobo. Oo. So yun mga ka-streetwise, so kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito sa ano ba yung topic natin? Dito po sa 677 po na gustong paimbestigahan ni Congressman Joel Chua na mga pangalan po na binigay po ng OVP para po sa COA regarding po sa confidential fund at saka po sa acknowledgement receipt. So kayo ba, naniniwala ba kayo dyan po sa 677 po na yan? Meron tayong makikitang Mary Grace Piatos at saka Cocoy Villamin ulit. So sa tingin nyo mga ilan? Mga ano ba? Lahat ba yon? Yung 677 ba yun? Gawa-gawang pangalan na naman? So yan, so paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, syempre pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.